Walang silbi si Francesca kundi ang maging pambayad sa lahat ng talo mo sa sugal Alejandro. Isang pirma na lang niya sa dokumentong ito at ang lahat ng utang ng mga Valderrama ay mabubura na parang bula. Isasakripisyo natin ang dangal niya para sa kaligtasan ng ating pangalan. Ang boses ni Doña Beatriz ay kasing talas ng labaha lumulusot sa siwang ng pinto ng kanyang opisina. Malamig direkta at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa labas ng silid, nakatayo si Francesca. Hawak niya ang isang tray na may mainit na mangkok ng arroz caldo, ang paboritong pagkain ni Alejandro tuwing sumasakit ang ulo nito dahil sa pagod sa opisina. Maingat niyang tinimplahan iyon, nilagyan ng maraming toasted garlic at sariwang luya. Iniisip na sa pamamagitan ng pag-aalagang ito ay mababawasan ang bigat na nararamdaman ng kanyang asawa. Ngunit ang usok ng sabaw na humahalimuyak sa kanyang mukha ay biglang naging kasing pait ng lason. But mom, paano si Francesca? Paano ang magiging tingin ng mga tao sa kanya kapag nalaman nilang inamin niya ang malaking nakaw sa kumpanya? Ang boses ni Alejandro ay may bahid ng pag-aalinlangan, ngunit hindi iyon sapat upang itago ang kanyang kahinaan. Don't be so dramatic, Alejandro. She's a martyr, right? She loves you. Gagawin niya ang lahat para sa'yo. Besides, sino ba ang maniniwala sa isang babaeng galing sa wala bago mo pinakasalan? Gamitin mo ang charm mo, make her feel loved, and she will sign her own death warrant without even knowing it. She's just a pawn in our game. Naramdaman ni Francesca ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang tray na kanina lang ay magaan, ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa gilid ng tray, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buhal, ngunit hindi niya hinayaang gumawa iyon ng kahit anong ingay. Ang bawat salita ng kanyang biyanan ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang puso, dahan-dahan ngunit malalim ang sugat. Sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang mahinang sipa. Isang munting buhay na binuo nila ni Alejandro sa ilalim ng mga pangako ng katapatan at walang hanggang pagmamahal. Ngunit sa sandaling iyon, ang sikmura ni Francesca ay bumaliktad. Ang pag-ibig na ipinunla niya sa loob ng 7 taon ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng malakas na hangin ng kataksilan. Hindi siya pumasok sa silid. Hindi siya sumigaw. Nanatili siyang nakatayo sa madilim na pasilyo ng mansyon. Ang anino niya ay tila isang munting mantsa sa gitna ng karangyaan ng pamilyang Valderrama. Ang arroz caldo na inihanda niya ng may pagmamahal ay unti-unti nang lumalamig gaya ng kanyang pag-asa. Ang mainit na singaw nito ay humalo sa namumuong luha sa kanyang mga mata na tumangging pumatak. Sa halip na humagulhol, dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa isang lamesa sa pasilyo. Walang tunog, walang ingay. Tanging ang dagundong lamang ng katotohanan sa kanyang isipan ang naririnig niya. Tumingala si Francesca sa kisame ng mansyong itinuturing niyang tahanan, ngunit ngayon ay tila isang malaki at kinintuang kabaong. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang kamalayan, isang tanong na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na dahan-dahang nadudurog. Hanggang saan ang halaga ng isang babaeng nagbigay ng lahat, kung ang tanging ganti sa kanya ay ang itapon siya sa apoy ng kahihiyan, upang mailigtas lamang ang mga taong kailanman ay hindi siya itinuring na kapamilya. Huwag ka nang umasa, Ate Francesca. Matagal na akong binili ng biyenan mo bago mo pa maisip na lumapit sa akin ngayong gabi. Ang mga salitang iyon ni Clara ay mas matalas pa sa kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng Bacolod. Malamig ang kanyang boses, walang bahid ng pagsisisi, habang dahan-dahan niyang inilalapag ang isang baso ng mamahaling wine sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol. Nakatayo si Francesca sa pintuan ng apartment ni Clara, basang-basa ng ulan at nanginginig ang buong katawan. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na locket, ang tanging alaala ng kanyang pumanaw na ina, na binalak niyang ibigay kay Clara bilang pasasalamat sa pagtatago ng USB na naglalaman ng mga ebidensya laban sa mga Valderrama. Ngunit ang init ng pasasalamat sa kanyang dibdib ay mabilis na pinalitan ng yelo ng kataksilan. Sa likod ni Clara, nakita ni Francesca ang isang tumpok ng mga shopping bags. Mula sa mga mamahaling brand at sa ibabaw ng sofa ay nakalatag ang isang lila na sutlang gown, isang regalo na alam ni Francesca na nanggaling sa personal na koleksyon ni Doña Beatriz.
Clara, ikaw ang tanging pinagkakatiwalaan ko. Ikaw ang nakakaalam kung gaano kasakit ang lahat ng tiniis ko sa bahay na iyon. Ang pabulong na sagot ni Francesca. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng hangin sa labas, ngunit ang bawat pantig ay puno ng pait. Ang USB, ang mga dokumento, nasaan? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Clara. Ate, hindi nakakabusog ang katapatan. Habang ikaw ay nagpapakamatay sa pag-aalaga sa asawa mong walang kwenta, ako naman ay nag-iisip kung paano makaalis sa putik na ito. Doña Beatriz offered me a future. Isang buhay na hindi ko kailangang mamalimos ng atensyon o tira-tirang pagkain. Dahan-dahang binuksan ni Clara ang kanyang palad. Doon nakahiga ang maliit na kulay pilak na USB na itinuturing ni Francesca na kanyang huling alas. Bago pa man makakilos si Francesca, buong lakas na itinapon ni Clara ang maliit na kagamitan sa labas ng bintana, diretso sa umaagos na kanal sa kalsada na nilalamon na ng baha. Naramdaman ni Francesca ang paghinto ng mundo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kung hindi niya nahawakan ang hamba ng pinto, baka tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Ang locket na hawak niya ay nalaglag, lumikha ng isang mahinang tunog sa semento, na tila ang pagkadurog na rin ng kanyang huling pag-asa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang taong itinuturing niyang kapatid, ang mismong humukay ng kanyang libingan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na sumasabog sa kanyang dibdib, iniwan siyang hungkag at walang kalaban-laban. Tumingin siya kay Clara na ngayon ay tila isang estranghero na may mukha ng isang kaibigan. Isang malupit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila bago dahan-dahang isinara ni Clara ang pinto sa harap ng kanyang mukha. Sa gitna ng lumalakas na unos ng bagyong Saola, nanatiling nakatayo si Francesca sa labas mag-isa at talunan. Isang tanong ang tila naging alingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na humihiwa sa kanyang pagkatao. Saan pa pupunta ang isang kaluluwang wala ng tahanan, wala ng ebidensya, at ngayon ay wala na ring pag-ibig na matatawag na totoo? Wala ka ng puwang dito, Francesca. Huwag mo nang dungisan ang pintuang ito ng iyong mga maruruming kamay. Mula sa sandaling ito, ikaw ay isang estranghero na walang pangalan at walang tahanan. Ang boses ni Alejandro ay hindi nanginginig. Wala itong bahid ng pag-aalinlangan, tila ba ang 7 taon nilang pagsasama ay isang maliit na mantsa lamang na kailangan niyang burahin sa kanyang mamahaling polo. Nakatayo si Francesca sa tapat ng naglalakihang pintuan ng mansyon ng mga Valderrama. Ang ulan mula sa bagyong Saola ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Hawak niya ang kanyang tiyan, ang munting umbok na siyang tanging kayamanan niya, sa gitna ng mundong unti-unting gumuho. Ilang oras lang ang nakalilipas, nagluto siya ng paboritong pagkain nito, nangarap na baka sa huling pagkakataon ay pakinggan siya nito. Ngunit ngayon ang pag-ibig na kanyang itinanim ay naging isang malupit na hatol ng kamatayan. Alejandro, pakiusap, ang anak natin, ang paos na pagsamo ni Francesca. Ang kanyang tinig ay nilalamon ng dagundong ng kulog, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa lalaking nangako sa kanya ng katarungan sa harap ng dambana. Kahit huwag na ako, huwag mo lang kaming itapon sa gitna ng unos na ito. Isang malamig na tawa ang sumagot sa kanya, hindi mula kay Alejandro, kundi mula kay Doña Beatrice, na nakatayo sa likuran ng kanyang anak, may hawak na payong na itim at mukhang isang reyna ng kadiliman. Anak, sigurado ka bang sa mga Valderrama ang batang iyan? Pagkatapos ng lahat ng dokumentong nagpapatunay ng iyong pagtataksil, sa tingin mo ba ay maniniwala pa kami sa iyong mga drama? Bago pa man makapagsalita si Francesca, naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula sa mga kamay ni Alejandro. Hindi ito isang simpleng pagtaboy. Ito ay isang marahas na pagtatakwil. Nawalan siya ng balanse sa madulas na semento. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa matitigas na baitang ng hagdanan ng mansyon bago tuluyang gumulong patungo sa basang kalsada. Ang unang naramdaman niya ay ang lamig ng baha, ngunit agad itong pinalitan ng isang matalim at nakakangilong kirot sa kanyang puson. Isang kirot na hindi katulad ng anumang pisikal na sugat na naranasan niya noon.
Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-agos ng isang mainit na likido sa pagitan ng kanyang mga hita, humahalo sa malamig na tubig ulan na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi, wag, anak ko, ang huling bulong ni Francesca habang nakatingin sa dahan-dahang pagsasara ng malaking pintuang bakal. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ay tila ang huling hininga ng kanyang pagkatao. Sa loob ng mansyon namatay ang mga ilaw, iniwan siyang mag-isa sa ilalim ng galit na langit. Nakadapa siya sa putika ng kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa magaspang na kalsada. Ang bawat paghinga niya ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang baga. Ang init na nawawala sa kanyang katawan ay tila ang unti-unti ring pagpanaw ng munting buhay sa loob niya, ang tanging dahilan kung bakit siya nanatiling matatag sa gitna ng lahat ng pang-aapi. Sa gitna ng kadiliman at sa huling sandali ng kanyang malay isang tanong, ang naiwang nakalutang sa kanyang isipan. Kasing pait ng lasa ng dugo at ulan sa kanyang bibig. Kung ang pamilyang dapat ay naging kanlungan mo, ang siyang naging dahilan ng iyong pagkawasak. Mayroon pa bang halaga ang muling pagbukas ng iyong mga mata sa isang mundong wala ng kulay? Gising ka na pala. Akala ko ay tuluyan ka ng sumuko sa ulan at hinayaan mo na lang na lamunin ka ng kalsada. Ang boses na iyon ay hindi katulad ng kay Alejandro. Wala itong tamis na mapanlinlang. Sa halip ito ay may lalim gasgas ang tono na tila ba bawat salitang binibitawan niya ay dumaan muna sa apoy ng maraming pagsubok. Dahan-dahang iminulat ni Francesca ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang nakakasilaw na kaputian ng kisame. Amoy gamot ang buong paligid malayo sa amoy ng putik at ulan na huling bagay na naaalala niya. Sinubukan niyang gumalaw ngunit isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang buong kalamnan. Bigla siyang natigilan. Ang kanyang kanang kamay ay mabilis na dumaan sa ibabaw ng kanyang tiyan. Ang munting umbok na dati ay naroon ang buhay na kanyang pinoprotektahan nang higit pa sa kanyang sariling dangal ay wala na. Ang dati ay matigas at puno ng pag-asa ay ngayon ay malambot, hungkag at patay. Isang impit na tili ang lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan, ngunit walang luhang pumatak. Tila ba ang lahat ng tubig sa kanyang katawan ay naubos na noong gabing iniwan siya sa kalsada. Wala na siya, Francesca. Huwag mo nang hanapin ang kinuha na ng tadhana. Napalingon si Francesca sa pinagmumulan ng boses. Sa tabi ng malaking bintana nakatayo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng itim na polo na bahagyang nakatupi ang mga manggas, nagpapakita ng mga bisig na tila bakal sa katigasan. Madilim ang kanyang mga mata, ngunit may bakas ng pagkakaunawa sa paraan ng kanyang pagtitig. Sino ka? Bakit mo ako dinala rito? Ang paos na tanong ni Francesca. Ako si Ricardo, sagot ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kama. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang babala. At gaya mo, isa rin akong basura sa paningin ni Beatriz Valderrama. Ako ang lihim na itinago niya sa madilim na sulok ng tondo, ang anak na isinuka niya upang mapanatili ang kanyang peking dangal. Nanlaki ang mga mata ni Francesca. Ang lalaking ito na tila may hawak ng kapangyarihan sa kanyang bawat galaw ay ang konbakal na anak ni Doña Beatriz. Ang batang balita sa mga bulungan sa mansyon na matagal nang pumanaw o naglaho. Hindi lang ikaw ang biktima ng kamandag ng pamilyang iyon, Francesca. Kamata. Patuloy ni Ricardo. Huminto siya sa paanan ng kama at tumitig ng diretso sa kanya. Dinala kita rito dahil nakita ko sa iyong mga mata ang isang bagay na bihirang makita sa mga taong dinurog na ang apoy ng paghihiganti na mas matindi pa sa takot mamatay. Hindi sumagot si Francesca. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng larawan ni Alejandro na itinutulak siya sa ulan at ni Clara na itinatapon ang kanyang huling pag-asa. Dahan-dahang kinuha ni Ricardo ang isang maliit na salamin mula sa gilid ng lamesa at iniharap ito sa mukha ni Francesca. Ang babaeng nakita niya sa refleksyon ay hindi na ang masayahin at mapagmahal na asawa. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga labi ay sugatan at ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na lamang na naiwan sa abo. Tingnan mo ang babaeng iyan. Bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang pangakong puno ng panganib. Iyan ang babaeng pinatay nila noong gabing iyon. Ngayon may dalawa kang pagpipilian, ang manatiling bangkay na umiiyak sa nakaraan o ang isilang muli bilang isang bagong tao na wawasak sa lahat ng nagpahirap sa iyo.
Piliin mo, Francesca. Sino ang gustong isilang muli ngayong umaga? Ang katahimikan sa silid ay tila bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Tinitigan ni Francesca ang sarili sa salamin. Isang dahan-dahang pagbabago ang naganap sa kanyang paningin. Ang pait ay unti-unting naging isang matigas na baluti. Gusto kong makita silang lumuluhan ng dugo. Ang tanging sagot ni Francesca ang kanyang tinig ay malamig at kasing talim ng isang punyal. Huwag mong titigan ang pilat sa iyong puso, Francesca. Titigan mo ang talim na nabuo mula sa pagkadurog nito. Ang galit ay lason kung hahayaan mong kumalat, ngunit ito ay sandata kung alam mo kung paano itong ititimpla. Ang boses ni Ricardo ay naging gabay ni Francesca sa loob ng 3 mahabang taon. 3 taon ng paghubog hindi lamang ng kanyang panlabas na anyo kundi ng bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nasa loob sila ng isang malawak na silid-aklatan sa rest house ni Ricardo sa Tagaytay. Ang hangin sa labas ay malamig humahalik sa mga salaming bintana, ngunit sa loob ay nag-aapoy ang determinasyon. Nakaupo si Francesca sa tapat ng isang malaking mesa na puno ng mga dokumento tungkol sa stock market real estate at ang unti-unting paglubog ng ekonomiya ng mga Valderrama. Dahan-dahang hinawakan ni Francesca ang kanyang leeg, kung saan dati ay nakasuot ang kanyang wedding ring bilang pendant. Ngayon ang balat doon ay malinis na gaya ng kanyang pagtingin sa nakaraan. Ang kanyang mga kamay na dati ay amoy bawang at sibuyas, dahil sa pagsisilbi kay Alejandro ngayon, ay amoy mamahaling pabango at tinta ng mga kontratang unti-unting lalamon sa kanyang mga kaaway. Hindi sapat ang ganda, Francesca Tuan, patuloy ni Ricardo, habang tinitignan ang pagbabago sa bawat galaw ng babae. Ang kagandahan ay nakakasilaw, ngunit ang talino ay nakakamatay. You need to be Francine, ang babaeng hindi kailanman narinig ang salitang tiis. Isang gabi kinuha ni Francesca ang tanging litrato ng kasal nila ni Alejandro na nailigtas niya mula sa kanyang lumang pitaka. Tinitigan niya ang mukha ng babaeng nasa litrato, isang babaeng nakangiti, puno ng pangarap at bulag sa katotohanan. Gamit ang isang maliit na kandila, hinayaan niyang lamunin ng apoy ang gilid ng litrato. Pinanood niya ang unti-unting pagkulubot ng mukha ni Alejandro sa papel hanggang sa maging abo ito at tangayin ng ihip ng aircon. Walang luhang lumabas. Ang bawat patak ng luha niya ay naubos na sa kalsada ng Bacolod noong gabing mawala ang kanyang anak. Ang tanging natira sa kanyang dibdib ay isang malamig at kalkuladong plano. Francine's tawag ni Ricardo sa kanya gamit ang bagong pangalan na ibinigay nito. Handa ka na. Ang kumpanya ng mga Valderrama ay kasalukuyang nakasandal sa isang pader na unti-unti nating ginigiba. Isang huling balita na lang ang hihintayin natin para bumukas ang pinto ng impyerno para sa kanila. Lumapit si Ricardo at iniabot sa kanya ang isang tablet. Sa screen nakita niya ang isang social media post na mabilis na kumakalat sa circles ng mga elitista sa Negros. Isang larawan ni Alejandro at Clara nakasuot ng puti at may caption na nagpapahayag ng kanilang nalalapit na engranding kasal sa susunod na buwan. Naramdaman ni Francesca ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang bawat sakit na idinulot ng 2 taong iyon ay tila naging kuryenteng dumadaloy sa kanyang dugo. They look so happy, don't they? Ang bulong ni Francesca, ang kanyang Taglish, ay mas naging pino at puno ng awtoridad. Inakala nilang tapos na ang kwento nung gabing iniwan nila akong duguan sa ulan. Little did they know it was just the prologue of their nightmare. Tumingin siya kay Ricardo at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata na nananatiling kasing lamig ng kamatayan. Ricardo, ihanda mo ang sasakyan. It's time to go back to Bacolod. I want to give them the wedding gift they will never forget. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang maliit na pag-aalinlangan ang sumagi sa kanyang isip. Sa pagbabalik niya, sapat na ba ang kanyang bagong anyo at yaman upang harapin ang multo ng anak na hindi niya nailigtas? Ang bulwagan ng Grand Ballroom sa Bacolod ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng matapang na pabango ng mga elitista. Ang tunog ng mga kristal na basong nagtatama sa bawat pagbati ay tila isang masayang musika sa pandinig ni Doña Beatrice.
Nakasuot siya ng kanyang tanyag na esmeralda na katayo sa gitna ng silid na tila isang reynang muling nakabawi ng trono. Sa tabi niya si Alejandro ay mukhang seryoso, ngunit kampante habang si Clara ay nakakapit sa kanyang braso, suot ang isang puting gown na tila ba nag-iensayo na para sa kanilang nalalapit na kasal. Inakala ng lahat na ang pamilya Valderrama ay muling nakabangon mula sa krisis salamat sa balitang may isang misteryosong investor mula sa Maynila ang bumili sa malaking bahagi ng kanilang utang. Mom, everyone is asking about the new partner. Bulong ni Alejandro ang kanyang mata ay naghahanap sa paligid. Sabi nila paparating na raw siya. Huwag kang mainip, Alejandro. Sagot ni Beatrice na may kasamang mapagmataas ng ngiti. The most important people always arrive last. At kapag nakuha natin ang pirma niya ngayong gabi, wala na tayong kailangang ikahiya sa buong Negros. Ngunit sa isang sandali ang masiglang usapan sa loob ng ballroom ay tila dahan-dahang naputol. Ang ingay ng mga tawanan ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan na nagsimula sa may malaking pintuan at kumalat hanggang sa gitna ng bulwagan. Ang bawat yabag ng sapatos sa makintab na sahig ay tila isang ritmong nakakakuha ng atensyon ng lahat. Isang babae ang pumasok. Nakasuot siya ng isang midnight blue na gown na tila kinuha mula sa kailaliman ng karagatan, pinalamutian ng mga diamanteng kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod nagpapakita ng kanyang mahabang leeg at ang kanyang mukha na tila inukit mula sa pinakamahal na porselana. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad, isang aura na tanging ang mga taong may hawak ng mundo ang nagtataglay. Sino siya? Ang bulong ni Clara ang kanyang kamay ay humigpit sa braso ni Alejandro. Naramdaman ni Alejandro ang isang pamilyar na kaba na gumapang sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong iwinakse. Imposible. Ang babaeng iniwan niya sa ulan 3 taon na ang nakalilipas ay isang basahan lamang. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang reyna. Dahan-dahang lumapit ang babae sa kinaroroonan ng mga Valderrama. Ang kanyang mga mata, na kasing lamig ng gabi, ay nakatitig ng diretso kay Doña Beatriz. Good evening, Doña Beatriz. I trust the party is to your liking. Ang boses ng babae ay malambot, ngunit may talim na hindi maitatago. Nabitiwan ni Doña Beatriz ang hawak niyang wine glass. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang pulang alak ay humubog ng isang mantsa sa kanyang mamahaling gown na tila ba isang sariwang sugat. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang pinagmamasdan ng bawat anggulo ng mukha ng babaeng nasa harap niya. Francesca. Ang pabulong na tanong ni Beatriz ang kanyang boses ay puno ng takot at hindi makapaniwala. Isang matamis, ngunit nakakangilong na ngiti ang sumagot sa kanya. My name is Francine, Doña Beatriz. Francine de la Vega. Ang babaeng nagmamay-ari ng 80% ng inyong mga utang at ang babaeng magpapasya kung bukas ay may mansyon pa kayong matutuluyan. Tumingin si Francine kay Alejandro na ngayon ay tila nakakita ng multo. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang parusa para sa pamilyang Valderrama. Did you miss me, Alejandro? Bulong ni Francine sapat lamang upang marinig ng kanilang munting grupo habang ang kanyang mga mata ay bumaba sa kamay ni Alejandro na nakahawak pa rin kay Clara. Because I certainly missed this. The stench of betrayal in a room full of gold. Ang kapainpat ang cliffhanger. Sa gitna ng pagkagulantang ng lahat, lumapit si Francine sa tenga ni Beatrice at may ibinulong na isang bagay na nagpabagsak sa matanda sa kanyang mga tuhod sa harap ng buong elitista ng Bacolod. Ang tamis ng alak ay madaling mapalitan ng pait ng takot kapag ang anino ng nakaraan ay nagsimula ng humakbang palapit sa iyo. Nanatiling nakatayo si Francine habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa paligid. Ang mga waiter ay nagmamadaling lumapit upang tulungan si Doña Beatriz, na ang mga daliri ay nanginginig habang nakaturo sa babaeng tila bumangon mula sa hukay. Ang bulong-bulungan ng mga bisita ay tila isang koro ng mga bubuyog. Ang mga marites ng Bacolod ay nagsisimula na ring maghabi ng kani-kanilang bersyon ng katotohanan. Mom, are you okay? Ang boses ni Alejandro ay puno ng panic, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis ang titig kay Francine. May halong pangungulila, takot, at pagkalito ang kislap
sa kanyang mga mata. I'm fine. Just help me up. Ang paos na utos ni Beatrice. Sa tulong ni Alejandro, dahan-dahan siyang tumayo, pilit na ibinabalik ang kanyang huwad na dangal, kahit na ang kanyang mukha ay kasing puti na ng telon. Hinarap ni Francine si Clara na ngayon ay tila isang munting daga na naghahanap ng lungga. Ang gown na suot ni Clara, ang gown na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay sa pagtataksil, ay tila biglang naging masyadong masikip para sa kanya. Clara, you look pale. Is it the lighting of the ballroom or is it the weight of that necklace? Ang malambing na tanong ni Francine. Lumapit siya ng bahagya at inayos ang diamanting kwintas sa leeg ni Clara. Ang lamig ng mga daliri ni Francine na dumampi sa balat ni Clara ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa huli. I remember a similar necklace from the Valderrama vault. It's beautiful, although it looks a bit stolen. What are you talking about? Binili ito ni Alejandro para sa akin. Ang mabilis na sagot ni Clara, ang kanyang boses, ay naging matinis dahil sa kaba. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Francine. Tumingin siya kay Alejandro. Is that so, Alejandro? Ang bilis mo palang makalimot. 7 taon tayong nagsama pero mukhang sa loob lang ng 3 taon, nakalimutan mo na pati ang mga batas ng inyong pamilya tungkol sa mga alahas na ipinapamana lamang sa tunay na asawa. Francine, please, we need to talk in private. Ang pagsamo ni Alejandro, ang kanyang bawat salita ay tila isang pagkilala sa kapangyarihang hawak ngayon ng babaeng dati ay itinapon niya. Private, bakit Alejandro? Natatakot ka bang malaman ng lahat na ang bagong partner na inaasahan ninyong magliligtas sa inyo ay ang babaeng hinayaan ninyong mamatay sa gitna ng bagyo? Ang boses ni Francine ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay tumatama sa mga dingding ng ballroom, tila mga palasong bumabaon sa bawat taong nakikinig. Dahan-dahang tumalikod si Francine, ang kanyang mahabang bestida ay humahawi sa hangin ng may grasya. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya ng bahagya at nag-iwan ng isang lason na dahan-dahang kakalat. By the way, Clara, I found something in the mud of the canal 3 years ago. It's amazing what the water can't wash away. Maybe Alejandro would be interested to know what really happened to the USB that night. Nakita ni Francine ang biglang pagbaling ng tingin ni Alejandro kay Clara. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Ang pagtitiwala na binuo sa ibabaw ng kasinungalingan ay nagsisimula ng mabitak. Iniwan ni Francine ang ballroom habang ang tunog ng bulong-bulungan ay lalong lumalakas, tila isang bagyong paparating. Sa labas, naghihintay si Ricardo sa loob ng isang itim na kotse. Pagpasok ni Francine, hinawakan niya ang kanyang dibdib. Doon sa bahaging dati ay puno ng sugat. Ang kanyang puso ay tumitibok nang mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya na ang may hawak ng baraha. How is it? Ang tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng gabi. It started with a whisper, Ricardo, but I promise you it will end with a scream. Ang sagot ni Francine habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng mansyon na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Dangling mystery. Ano ang ibinulong ni Francine kay Doña Beatrice na nagpabagsak sa matanda? At ano nga ba ang natagpuan ni Francine sa kanal na tinutukoy niya kay Clara? Maaari ninyong makuha ang aking pirma sa dokumentong ito, ngunit ang kapalit ay ang inyong dangal na itinago ninyo sa loob ng mahabang panahon. Ang boses ni Francine ay kasing lamig ng aircon sa loob ng boardroom ng Valderrama Shipping. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, ang dulo kung saan dati ay palaging nakaupo ang pumanaw na patriarch ng pamilya. Sa kanyang harapan nakaupo si Doña Beatrice at Alejandro na ang mga mukha ay bakas ng puyat at labis na pag-aalala. Francine, please, let's be professional. Ang kumpanyang ito ay itinatag ng mga ninuno ni Alejandro. Hindi mo maaaring hayaang maglaho na lang ito ng ganoon kabilis. Ang pagsamo ni Beatrice. Ang kanyang mga kamay na dati ay palaging maayos ang pagkakamanicure ngayon ay may mga bahid ng panginginig habang hinahawakan ng isang ballpen. Professional, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Francine. Professional din ba ang tawag sa pag-frame sa sariling manugang para sa isang krimeng hindi niya ginawa? Professional ba ang pagtulak sa isang buntis sa gitna ng unos? Tumahimik ang buong silid. Tanging ang mahinang ugong ng ventilation system
Ang maririnig tila isang saksi sa tensyong namumuo sa pagitan ng tatlong tao. Napayuko si Alejandro, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Francine. Narito ang aking kondisyon. Patuloy ni Francine habang inilalapag ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Pipirmahan ko ang 6 na buwang extension ng inyong mga utang. Hindi ko kukunin ang mansion sa ngayon, ngunit may isang bagay akong hinihingi. Tumingala si Beatrice, may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ano iyon? Kahit ano, Francine? Dahan-dahang tumayo si Francine at lumapit sa kinaroroonan ni Beatrice. Huminto siya sa mismong gilid ng matanda. Gusto kong ipakita ninyo sa akin ang paggalang na ipinagkait ninyo sa akin noong ako ay asawa pa ni Alejandro. Noong mga panahong itinuturing ninyo akong katulong sa sarili kong tahanan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Gusto kong gawin mo ang pagmamano sa akin, Doña Beatrice. Ang malamig na utos ni Francine. Gusto kong kunin mo ang aking kamay at ilapat ito sa iyong noo gaya ng paggalang ng isang nakabababa sa kanyang pinuno. Gawin mo iyan sa harap ng iyong anak at pipirmahan ko ang extension. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Ang pagmamano ay isang sagradong tradisyon ng paggalang sa mga nakatatanda. Para sa isang reyna ng lipunan na gaya niya, ang gawin ito sa isang babaeng dati niyang minaliit ay ang pinakamatinding uri ng kahihiyan. Ito ay ang pagdurog sa kanyang amor proprio sa harap mismo ng kanyang tagapagmana. Francine, sobra na ito. She is still your elder now. Sigaw ni Alejandro habang tumatayo. Elder, ngunit sa kwartong ito, ako ang nagmamay-ari ng inyong hininga, sagot ni Francine, nang hindi man lang tinatapunan ng tingin si Alejandro. Pumili ka, Beatrice. Ang iyong huwad na pride o ang bubong na tinitirhan ninyo. Dahan-dahan sa gitna ng nakakabinging katahimikan, inabot ni Beatrice ang nanginginig niyang kamay patungo sa kamay ni Francine. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at hiyang nararamdaman. Nang humawak ang kanyang malamig na balat sa mainit at makinis na kamay ni Francine, tila ba may kuryenteng gumuhit sa kanyang buong katawan. Yumuko ang matanda. Ang kanyang noo ay dahan-dahang dumiit sa likod ng kamay ni Francine. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kapangyarihang iningatan ni Beatrice sa loob ng ilang dekada ay tila naglaho na parang bula. Ngunit bago pa man makatayo ng tuwid si Beatrice, isang kakaibang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan, isang impit na hininga ng sakit. Ang kanyang kamay ay biglang bumitaw sa kamay ni Francine at ang kanyang katawan ay dahan-dahang tumagilid. Mom, Mommy, sigaw ni Alejandro habang mabilis na sumasalo sa kanyang ina na nawalan na ng malay. Ang ballpen na hawak ni Beatrice ay gumulong sa sahig, huminto sa tapat ng sapatos ni Francine. Tiningnan lamang ni Francine ang nagkakagulong mag-ina. Ang kanyang puso na dati ay mabilis na tumitibok sa bawat galit, ngayon ay tila isang bato na walang nararamdaman. Ang tanong na naiwan sa hangin. Ang pagbagsak ba ni Beatrice ay isang tunay na karamdaman o isa na namang madulang pagtatangka upang makuha ang simpatiya ni Francine? Hindi sapat ang isang gabing pagkakaospital para mabayaran ang 7 taon kong pagluha, Alejandro. Huwag mong gamitin ang sakit ng iyong ina para magmukhang biktima kayong muli. Malamig ang boses ni Francine habang nakatayo sa labas ng silid sa ospital. Ang amoy ng disinfectant at ang mahinang ugong ng aircon sa hallway ay tila nagpapatindi sa distansya sa pagitan nila ni Alejandro. Francine, heart attack ang nangyari sa kanya. Muntik na siyang mamatay dahil sa ginawa mo. Ang boses ni Alejandro ay nanginginig sa galit, ngunit may bahid din ng takot na hindi niya maikubli. Muntik, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Francine. Maswerte siya, Alejandro. Noong gabing itinulak mo ako sa ulan, hindi lang muntik ang nangyari sa anak natin. Namatay siya, kaya huwag mo akong pangaralan tungkol sa halaga ng buhay. Iniwan ni Francine si Alejandro na nakatulala sa gitna ng hallway. Sa labas ng ospital, naghihintay ang kanyang itim na sasakyan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya uuwi sa kanyang penthouse. Mayroon siyang ibang destinasyon, ang palengke ng Bacolod, ang puso ng mga bulungan at balita. Doon sa gitna ng ingay ng mga tindera at ang halimuyak ng mga sariwang isda, nakaupo si Aling Lusing, ang dating kusinera ng mga Valderrama, na ngayon ay may sarili ng maliit na karinderya. Salamat sa tulong ni Francine. Sa tabi niya ay ang tanyag na network ng mga marites, ang mga kababaihang, ang mga dila ay mas mabilis pa sa kidlat kung maghatid ng balita.
Aling Lusing, kumusta ang balita sa bayan? Ang malambing na tanong ni Francine habang dahan-dahang humihigop ng mainit na kape sa isang plastic na baso. Naku, Madam Francine, hindi na magkamayaw ang mga tao sa plaza. Ang sagot ni Aling Lusing, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pananabik. Kumalat na ang balita na ang kumpanya ng mga Valderrama ay baon na sa utang at ang mas malala, usap-usapan na rin ang ginawang pagluhod ni Doña Beatriz sa iyo sa boardroom. Sabi nila karma na raw ito sa lahat ng pang-aapi nila sa iyo noon. Hindi sumagot si Francine, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malupit na kasiyahan. Alam niya ang kapangyarihan ng social hierarchy sa Negros. Kapag ang isang pamilyang itinuturing na quisling o mataas ay nabahira ng kahihiyan sa mata ng masa, ang kanilang kapangyarihan ay unti-unting maglalaho. Samantala sa isang eksklusibong beauty salon sa lungsod, sinusubukan ni Clara na mag-relax, ngunit ang bawat tingin ng mga tauhan at ibang customer ay tila mga palasong tumatama sa kanyang likod. Ang mga bulungan ay hindi maikakaila. Diyan ba galing ang pambayad niya sa nakaw na alahas? Ang pabulong na sabi ng isang babae sa kabilang upuan, sapat lamang upang marinig ni Clara. Balita ko sinisante na rin sila ng kanilang mga tauhan sa mansyon dahil wala nang pambayad ng sahod, dagdag pa ng isa. Namumula ang mukha ni Clara sa galit. Tumayo siya at padabog na lumabas ng salon, ngunit pagdating niya sa parking lot, nakita niyang may mga uling na sulat sa kanyang sasakyan, magnanakaw ng asawa at social climber. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Francine sa kanyang balkonahe, tinitingnan niya ang mga dokumentong nakuha niya mula sa mga marites ni Aling Lusing. Ang bawat impormasyon ay isang piraso ng puzzle na bubuo sa huling pagbagsak ni Clara. Ricardo, tawag ni Francine sa kanyang kasama na kanina pa nakamasid sa dilim. Ipadala mo na ang mga litrato ni Clara kasama ang kanyang dating kasintahan sa Maynila. Ipadala mo iyon ng diretso sa cellphone ni Alejandro ngayong gabi. Sigurado ka na ba rito? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala para sa kaligtasan ni Francine. Ang lason ay mas mabisa kung hahayaan mong ang mismong biktima ang uminom nito, nang kusay ang malamig na sagot ni Francine. Cliffhanger sa gitna ng gabi. Habang binabantayan ni Alejandro ang kanyang ina sa ospital, tumunog ang kanyang cellphone. Isang serye ng mga malalaswang litrato ni Clara. Kasama ang ibang lalaki ang lumabas sa screen. Kasama ang isang message. Inakala mo bang ikaw lang ang tanging lalaking niloloko niya? Ito na ang pagkakataon mo, Clara. Sa maliit na puhunan, hindi mo na kailangang dumepende sa mga Valderrama na ngayon ay wala na ring maipagmamalaki kundi ang kanilang pangalan. Ang boses ni Francine ay kasing tamis ng pulot, punong-puno ng pangakong kayamanan habang inilalapag niya ang isang makintab na folder sa ibabaw ng mesa. Nakaupo sila sa isang madilim at eksklusibong restaurant malayo sa mga matang mapanghusga ng lipunan. Tiningnan ni Clara ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat numerong nakikita niya, isang offshore investment na nangangakong dodoblehin ang kanyang pera sa loob lamang ng isang linggo. Pagkatapos ng gabi sa ballroom at ang mga kumakalat na litrato, alam ni Clara na unti-unti na siyang iniluluwa ng pamilyang Valderrama. Kailangan niya ng sariling pera. Kailangan niya ng kapangyarihan. Pero Francine, wala akong ganoon kalaking halaga sa ngayon. Alam mo namang kontrolado ni Beatrice ang lahat. Ang pabulong na sabi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sayang naman ang sagot ni Francine habang dahan-dahang kinukuha ang folder. Ang slot na ito ay para lamang sa mga taong marunong kumuha ng pagkakataon. Isipin mo na lang, Clara, kapag nakuha mo ang tubo nito, ikaw na ang magmamay-ari ng buhay mo. Hindi mo na kailangang maging anino ni Alejandro. Kinagat ni Clara ang kanyang labi. Ang laso ng kasakiman ay mabilis na kumalat sa kanyang sistema. Nang gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ni Alejandro sa tabi ng kanyang ina sa ospital, bumalik si Clara sa mansyon. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Doña Beatrice. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling mabilis na paghinga at ang mahinang paghampas ng mga sanga ng puno sa bintana. Gamit ang susi na ninakaw niya, mula sa bag ng matanda, binuksan niya ang tanyag na jewelry vault ng mga Valderrama. Ang tunog ng pag-ikot ng dial ng vault ay tila isang babala sa kanyang pandinig, ngunit hindi siya tumigil.
Doon nakita niya ang mga Esmeralda Diamante at mga gintong pamanahan ng ilang henerasyon. Kinuha niya ang lahat. Kinabukasan, ibinigay ni Clara ang lahat ng alahas kay Francine bilang collateral para sa investment. Hindi niya alam ang bawat hakbang niya ay nakaplano na. Sa lobby ng Valderrama Shipping, habang nagtatalo sina Alejandro at Clara, tungkol sa nawawalang mga alahas ni Beatrice, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Francine kasama ang tatlong lalaking naka-uniforme ng pulis. Anong ibig sabihin nito, Francine? Sigaw ni Alejandro, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkalito. May nag-report kasi ng pagnanakaw, Alejandro. Ang malamig na sagot ni Francine. Itinuro niya ang folder na hawak ng pulis. Ang iyong mahal na si Clara ay sinubukang i-invest ang mga alahas ni Doña Beatrice sa isang kumpanyang hindi naman umiiral. In short, she just signed her own confession for theft and estafa. Nawalan ng kulay ang mukha ni Clara. Hindi sinabi mo sa akin na legal ito, Francine, niloko mo ako. Niloko ang gumawa. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Francine sa kanya. Tinuruan lang kita kung paano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat dahil sa pagtitiwala sa maling tao, gaya ng ginawa mo sa akin 3 taon na ang nakalilipas. Isang opisyal ng pulis ang lumapit kay Clara. Ang tunog ng pag-lock ng mga posas sa kanyang mga manipis na pulso ay tila ang huling hatol ng kanyang kapalaran. Ang bawat metal na pagtama ay narinig ng lahat ng mga empleyadong nakamasid. Alejandro, tulungan mo ako, hindi ko ito gagawin kung hindi dahil sa atin, ang pagmamakaawa ni Clara. Habang hinihila siya palabas ng gusali. Ngunit nanatiling nakatayo si Alejandro, tinitingnan ang babaeng minahal niya na tila ba isang maduming basahan. Ang galit sa kanyang mga mata ay walang kapantay, lalo na nang maisip niya ang kanyang inang nakaratay sa ospital. Cliffhanger, habang isinasakay si Clara sa mobile ng pulis, lumingon si Francine kay Alejandro at may inabot na isang maliit na recording device. Bago mo isipin na ikaw ang biktima rito, pakinggan mo ito. Baka magulat ka kung sino talaga ang pumatay sa anak natin. Tamtaw, ang bawat salitang lumabas sa munting gagamitang iyon ay tila mga patak ng asido na unti-unting nagnanaknak sa huling bahagi ng dangal ni Alejandro. Nasa loob siya ng kanyang madilim na opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga kortina. Hawak niya ang recording device na ibinigay ni Francine. Ang boses ni Doña Beatrice ay malinaw na maririnig sa audio, kasing lamig ng kamatayan. Huwag kang mag-alala, Alejandro. Kahit alam nating walang kasalanan ang babaeng iyan, kailangan nating palabasin na ninakawan niya tayo. Ang kumpanya ang uunahin natin, hindi ang damdamin ng isang hampas lupa. At ang batang iyan, mas mabuti pang mawala na siya, kaysa lumaking may dugong rebelde sa mga ugat. Nanlalamig ang buong katawan ni Alejandro. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Hindi lang pala siya nalinlang ni Clara, ang sarili niyang ina ang siyang arkitekto ng lahat ng kanyang pagkakamali. At siya, dahil sa kanyang kahinaan at takot na maging mahirap, ay naging kasabwat sa pagpatay sa sarili niyang anak. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Francine hindi bilang isang multo, kundi bilang isang buhay na paalala ng lahat ng kanyang nawala. Inilapag niya ang isang pirasong papel sa ibabaw ng mesa, isang kopya ng medical report mula sa gabi ng bagyo. Basahin mo ang huling bahagi, Alejandro. Ang malamig na utos ni Francine. Basahin mo kung gaano katagal lumaban ang bata bago siya tuluyang bumitaw dahil sa kawalan mo ng pagkilos. Nanginginig ang mga kamay ni Alejandro habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa Ingles. Ang bawat technical na salita ay tila isang punyal na humihiwa sa kanyang lalamunan. Ang tunog ng kanyang sariling paghikbi ay ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan ng silid. Isang tunog ng lalaking ngayon ay wala nang matitirhang dangal. Francesca, pakiusap. Hindi ko alam. Akala ko. Ang paos na pagsamo ni Alejandro habang dahan-dahan siyang lumuluhod sa harap ni Francine. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na sahig, isang tunog na nagpapakita ng kanyang tuluyang pagbagsak. Akala mo ang akala ay para lamang sa mga taong may karapatang magkamali, Alejandro. Pero ikaw pinili mong maniwala sa kasinungalingan dahil iyon ang mas madaling gawin kaysa ang protektahan kami. Ang sagot ni Francine. Lumapit siya ng bahagya at hinawakan ang baba ni Alejandro, pinilit itong tumingala sa kanya. Tingnan mo ako.
Tingnan mo ang mukha ng babaeng pinatay ninyo. Hindi luha ang kailangan ko sa iyo kundi ang makita kang nabubuhay sa bawat araw na naaalala mo ang mukha ng batang hindi mo man lang nahawakan. Sinubukan ni Alejandro na hawakan ang kamay ni Francine isang huling pagtatangka na humingi ng tawad, ngunit mabilis na iniwas ni Francine ang kanyang kamay na tila ba ang balat ni Alejandro ay puno ng lason. Huwag mo akong hahawakan. Ang bulong ni Francine ang kanyang boses ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat bahagi ng pagkatao mo ay amoy pagkabulok. Tumayo si Alejandro at tumakbo patungo sa balkonahe. Ang desperasyon ay mababasa sa kanyang bawat galaw. Tumingin siya sa ibaba sa madilim na kalsada na tila nangangakong tatapusin ang lahat ng kanyang pait. Ngunit bago pa man siya makahakbang sa pasamano, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat at marahas siyang hinila pabalik sa loob. Si Ricardo. Huwag mong isiping tatakasan mo ito ng ganoon kadali. Ang malamig na sabi ni Ricardo. Ang kamatayan ay isang regalo para sa mga taong gaya mo. Ang gusto ni Francine ay ang mabuhay ka. Mabuhay ka sa gitna ng kahirapan at pagsisisi hanggang sa ang bawat hininga mo ay maging isang parusa. Ang tunog ng pagbukas ng malaking pintuang bakal ng Mansyon Valderrama ay hindi na kasing engrande gaya ng dati. Wala na ang mga unipormadong gwardya na sumasaludo sa bawat pagdaan ng sasakyan. Sa halip ang kalawangin ng ingay ng bisagra, ang tanging bumati sa pagdating ng isang lumang taxi. Mula sa loob ng taxi, dahan-dahang bumaba si Doña Beatriz. Ang kanyang mukha ay tila naging isang mapa ng mga pait at wrinkles na hindi na kayang itago ng kahit anong mamahaling cream. Nakabalot siya sa isang manipis na shawl, nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa puting mansyon na naging simbolo ng kanyang kapangyarihan sa loob ng 4 na dekada. Ngunit sa gitna ng engranding hagdanan, nakatayo si Francine. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na terno, ngunit ang bawat hibla ng kanyang kasuotan ay sumisigaw ng tagumpay. Sa tabi niya ay si Ate Lucing, ang dating kusinera, na ngayon ay nakasuot na ng maayos na uniforme bilang bagong tagapamahala ng bahay. Welcome back to my house, Beatrice. Ang bambit ni Francine, ang kanyang boses, ay malamig at walang bahid ng emosyon. Hindi na Donya ang tawag niya, isang direktang pagpapakita na ang hierarchy ay tuluyan ng nabaligtad. Francine, pakiusap, huwag mo kaming paalisin sa kalsada. Kahit sa maliit na kwarto lang, hayaan mo kaming manatili rito, ang pagsamo ni Beatrice. Ang kanyang boses na dati ay nag-uutos ngayon ay kasing nipis na ng papel. Alejandro is broken. Wala na kaming mapupuntahan. Tumingin si Francine sa paligid ng bakuran. Naalala niya ang mga hapon na pinaluhod siya ni Beatrice sa tuyong damo dahil lamang sa maling pagtitimpla ng tsaa. Naalala niya ang bawat insultong ibinato sa kanya habang nililinis niya ang mga sahig na ito. Maaari kayong manatili. Ang sagot ni Francine na nagbigay ng isang saglit na pag-asa sa mga mata ng matanda. Ngunit hindi sa loob ng mansyon. Ang mga kwarto sa itaas ay para lamang sa mga taong may malinis na dangal. Doon kayo sa servants' quarters sa likod ng kusina. Doon sa kwartong dati ay ibinigay ninyo sa akin nung bago pa lang akong kasal. Namilog ang mga mata ni Beatrice sa tindi ng insulto. Sa kwarto ng mga katulong, Francine, hindi mo maaaring gawin yan sa akin. Maaari ko at gagawin ko, ang matigas na tugon ni Francine. At may isa pang kondisyon, walang sino mang mananatili rito ng libre. Mula ngayon, ikaw ang maglilinis ng bakuran. Ikaw ang magwawalis ng mga tuyong dahon tuwing umaga bago pa man sumikat ang araw. At si Ate Lucing ang magiging boss mo. Ang bawat pagkakamali mo ay may kaukulang bawas sa rasyon ng pagkain ninyo ni Alejandro. Dahan-dahang lumapit si Ate Lucing at iniabot ang isang lumang walis tingting kay Beatrice. Ang magaspang na kahoy ng walis ay dumiit sa malambot at mapuputing palad ng matanda. Isang matalim na tunog ng pagbagsak ng bag ni Beatrice sa semento ang narinig, tanda ng kanyang tuluyang pagsuko. Pumasok si Francine sa loob ng mansyon at huminto sa gitna ng malawak na sala. Hinawakan niya ang gilid ng isang antigong mesa. Dinadama ang bawat ukit nito. Sa isang maliit na sulok ng mesa, nakita niya ang isang bahagyang gasgas na siya mismo ang nakagawa noong sinusubukan niyang pakintabin ito 5 taon na ang nakalilipas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng nakaraan
ay tila naglaho pinalitan ng isang kakaibang katahimikan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin, napansin niya ang isang itim na sobre na nakapatong sa ibabaw ng fireplace, isang sobreng may tatak ng pamilya Valderrama na hindi pamilyar sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Beatrice ang kanyang unang gampanin bilang alipin sa sarili niyang bakuran. Ang tunog ng bawat pagkaskas ng walis sa semento ay tila isang kumpas ng orasan na nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanang ginawa niya. Ang kapayapaan ay isang marupok na salamin na madaling mabasag sa oras na kumatok ang isang nakaraang hindi pa tuluyang nalilibing. Nakatayo si Francine sa balkonahe, hawak ang itim na sobreng natagpuan niya sa ibabaw ng fireplace. Ang papel ay amoy luma, amoy alikabok, at mga lihim na pilit itinago sa loob ng maraming dekada. Sa ibaba sa malawak na bakuran nakita niya ang bulto ni Doña Beatriz na hirap sa paghawak ng walis tingting. Ang bawat pagkilos ng matanda ay puno ng reklamo, ngunit ang bawat tingin ni Ate Lucing ay tila isang latigo na nagpapakilos sa kanya. Madam Francine, may panauhin po sa labas. Ayaw umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Ang boses ni Ate Lucing na narinig niya mula sa intercom. Dahan-dahang bumaba si Francine. Pagdating niya sa gate, nakita niya ang isang lalaking may edad na nakasuot ng kupas na barong at may bitbit na lumang briefcase. Sa likod niya nakamasid si Ricardo, ang kanyang mga mata ay alerto at handang protektahan si Francine sa anumang panganib. Sino ka at anong kailangan mo sa bahay na ito? Ang tanong ni Francine, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ako si Attorney Morales, nung pakilala ng lalaki. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit matatag. Narito ako para sa huling habilin ni Don Severino Valderrama, ang ama ni Ricardo, at ang tunay na nagmamay-ari ng lupang ito bago ito manipulahin ni Beatrice. Naramdaman ni Francine ang biglang paghigpit ng hawak ni Ricardo sa kanyang braso. Ang pangalang Severino ay tila isang sumpa na bumasag sa katahimikan ng hapon. Severino is dead. Matagal na siyang wala, ang singhal ni Beatrice mula sa malayo. Bitbit ang kanyang walis habang papalapit sa gate ng may halong pag-asa. Attorney, sabihin mo, may iniwan ba siyang para sa amin? May para ba kay Alejandro? Tiningnan ni Attorney Morales si Beatrice ng may halong awa at paghamak. Wala, Beatrice. Ang lahat ng dokumentong nilagdaan mo noon para makuha ang lupang ito ay paso na. May isang lihim na kasunduan si Don Severino sa isang pamilya sa labas ng Bacolod. Isang pamilyang matagal nang naghihintay ng tamang panahon. Binuksan ng abogado ang briefcase at inilabas ang isang dokumento na may selyo ng korte. Ngunit hindi ang selyo ang nakakuha ng atensyon ni Francine, kundi ang pangalang nakasulat sa ilalim bilang tunay na tagapagmana ng kalahati ng hasyenda. Ang pangalan ng kanyang sariling ina. Naramdaman ni Francine ang pag-ikot ng paligid. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang siya ay isang hamak na babae lamang na pinalad na makasal sa isang mayamang pamilya. Inakala niyang ang lahat ng pang-aapi sa kanya ay dahil wala siyang pinagmulan. What does this mean, Ricardo? Ang pabulong na tanong ni Francine, ang kanyang tinig ay nanginginig. Lumapit si Ricardo sa kanya, ang kanyang init ay tila nagbigay ng kaunting lakas kay Francine. Hinawakan ni Ricardo ang nanginginig na kamay ni Francine. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa balat nito, isang munting kilos ng pagmamahal at suporta sa gitna ng bagong unos. It means, Francine, hindi ka lang basta manugang dito. You were the rightful owner of this land even before you met Alejandro. Ipinagkait nila sa iyo ang katotohanang iyon para maging alipin ka nila. Tumingin si Francine kay Beatrice na ngayon ay tuluyan ng bumagsak sa semento, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng kanyang ginawa ay nauwi sa wala. Ang babaeng itinuring niyang basura ay ang tunay na may-ari ng lahat ng kanyang kinatatayuan. Hindi maaari. Ang paulit-ulit na bulong ni Beatrice habang ang walis tingting ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay, lumikha ng isang mahinang tunog sa tuyong lupa. Ang bawat hininga ko ay tila isang tanong na walang sagot mula sa kailaliman ng aking nakaraan. At ang pangalang binigkas ng abogado ay ang huling piraso ng salamin na bumasag sa aking pagkatao. Nakatulala si Francine sa dokumentong hawak ni Attorney Morales.
Ang pangalang Dante Galvez ay nakasulat sa itim na tinta, tila isang sumpa, na bumuhay sa mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Ang kanyang ama na ayon sa kwento ni Doña Beatrice ay namatay sa isang trahedya sa dagat bago pa siya maikasal kay Alejandro, ay kasalukuyang nakatala bilang isang buhay na saksi sa ilalim ng proteksyon ng batas. Buhay ang tatay ko, ang pabulong na tanong ni Francine. Ang kanyang tinig ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na muling nag-apoy sa kanyang dibdib. 3 dekada niyang itinago sa akin na buhay ang magulang ko para lamang hindi ko malaman ang karapatan ko sa lupang ito. Tumingin siya kay Doña Beatrice, na kasalukuyang nakadapa sa semento. Ang matanda ay hindi makatingin, nang diretso ang kanyang mga balikat, ay nayuyuko sa bigat ng katotohanang nabuksan. Ngunit sa gitna ng katahimikan isang estrangherong lalaki ang lumapit sa gate. Nakasuot ito ng leather jacket na kupas na, at ang kanyang mga mata ay tila sa isang buwayang naghahanap ng biktima. Siya si Berto, ang dating tauhan ni Alejandro sa mga ilegal na sugalan sa Bacolod. Madam Francine, mukhang marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa tatay mo at sa mga utang ni Alejandro na hindi pa nababayaran. Ang mayabang na sabi ni Berto habang nilalaro ang isang luma at maduming sobre sa kanyang mga kamay. Meron akong mga litrato at dokumentong magpapatunay na ang tatay mo ay hindi lang basta saksi, kundi biktima ng isang planong pagpatay na inutos mismo ng asawa mo 3 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Francine ang paghinto ng kanyang pagtibok ng puso. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ngunit sa isang iglap, naramdaman niya ang matatag na kamay ni Ricardo sa kanyang likuran. Ang init ng presensya ni Ricardo ay tila isang pader na humaharang sa anumang pag-atake ng kaaway. Huwag mong subukang takutin ang babaeng ito, Berto. Ang malamig na banta ni Ricardo. Ang mga dokumentong hawak mo ay wala ng halaga dahil ang katarungan ay hindi na binibili sa mga eskinita. Ngunit hindi nagpatinag si Francine. Humakbang siya palapit sa gate, ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang punyal. Gusto mo ng pera, Berto, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, ngunit sa isang kondisyon. Isusuko mo sa akin ang lahat ng ebidensya ng mga ilegal na gawain ni Alejandro, kasama na ang pagtatangkang pagpatay sa tatay ko. Sa loob ng ilang minuto sa ilalim ng nagbabadyang ulan, naganap ang isang palitan na siyang tatapos sa lahat. Gamit ang kanyang talino at ang suporta ni Ricardo, napilit ni Francine si Berto na magtapat sa harap ng isang nakatagong recording device. Ang bawat salita ni Berto ay tila isang pako na itinutusok sa kabaong ng pamilya Valderrama. Nang dumating ang mga awtoridad sa mansyon, hindi na nakapalag si Alejandro. Lumabas siya mula sa servants' quarters, ang kanyang mukha ay puno ng pait at pagsisisi. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit sa kanya at ang tunog ng pagtama ng metal sa kanyang mga pulso ay tila ang huling musika ng kanyang pagbagsak. Francesca, pakiusap. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Ang pagsamo ni Alejandro habang hinihila siya patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulis. Napilitan lang ako dahil kay Mama. Tumingin si Francine sa kanyang dating asawa. Wala nang galit, wala nang pait, tanging ang malamig na katahimikan ng isang taong tapos na sa pakikipaglaban. Ang kahinaan mo ang pumatay sa atin, Alejandro, at ang kahinaang iyan ang magiging selda mo sa loob ng mahabang panahon. Pinanood ni Francine ang paglayo ng sasakyan ng pulis, ang asul at pulang ilaw nito ay dahan-dahang naglalaho sa madilim na kalsada. Sa kanyang tabi nanatili si Ricardo, tahimik, na nagbibigay ng lakas na matagal nang ipinagkait sa kanya. Francine, Edgan, tawag ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang mahinahong awit sa gitna ng gabi. Handa ka na bang harapin ang huling bahagi ng iyong nakaraan? Ang bawat pilat sa mukha ng matandang lalaking nasa aking harapan ay tila isang mapa ng mga taong pilit siyang binura sa mundo, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay ang tanging liwanag na kinilala ng aking kaluluwa. Napatigil ang lahat sa tapat ng gate. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang dahan-dahang lumalapit ang matandang lalaki. Hawak niya ang isang lumang kwintas na may pendant na hugis pakpak ng anghel, ang kaparehong kwintas na suot ni Francine noong siya ay iniwan sa ampunan ng tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Francesca, anak, ang paos
at nanginginig na boses ng matanda. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako nakarating. Pinigilan nila ako. Pinilit nilang sabihing patay na ako para hindi mo makuha ang para sa'yo. Naramdaman ni Francine ang pagbagsak ng kanyang mga luha, hindi ang luha ng pait, kundi ang luha ng isang anak, na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Mabilis siyang tumakbo, patungo sa matanda at niyakap ito ng mahigpit. Ang amoy ng lupa at lumang papel sa damit ng kanyang ama ay tila isang pamilyar na himig na nagpatahimik sa lahat ng bagyo sa kanyang dibdib. Si Ricardo ay nanatili sa malayo, may ngiti sa kanyang mga labi, habang pinagmamasdan ang muling pagtatagpo ng mag-ama. Lumipas ang ilang buwan. Ang Bacolod ay naghahanda na para sa taunang fiesta. Ngunit sa pagkakataong ito ang mansyon ng mga Valderrama, na ngayon ay bahay Galvez Valderrama, na ay hindi naghahanda para sa isang eksklusibong pagtitipon ng mga elitista. Ang malalaking pintuan ay nakabukas para sa lahat. Sa gitna ng malawak na hardin, nakalatag ang mahahabang lamesa na puno ng pagkain para sa mga manggagawa sa hasyenda sa mga kapitbahay, na dati ay kinukutya ni Beatrice at sa mga batang nangangailangan. Inilunsad ni Francine ang Anghel ni Francesca Foundation, isang fund na nakalaan para sa mga buntis na walang sapat na kakayahan para sa medical check-up bilang pag-alala sa anak na hindi niya nailigtas. Madam Francine, ang ganda po ng foundation ninyo. Marami po kayong matutulungan, ang sabi ng isang marites, na dati ay bumabatikos sa kanya, ngunit ngayon ay puno na ng paghanga. Hindi ito tungkol sa akin, Aling Maring. Tungkol ito sa katarungan at sa mga munting buhay na dapat ay binibigyan ng pagkakataon. Ang sagot ni Francine nang may kasamang tapat na ngiti. Habang naglalakad sa gitna ng selebrasyon, napansin ni Francine ang isang batang babae na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bata ay mukhang malungkot at mahigpit na nakahawak sa isang sirang manika. Nilapitan siya ni Francine at dahan-dahang lumuhod sa harap nito, hindi alintana ang kanyang mamahaling bestida na sumasayad sa damo. Golden moment, kinuha ni Francine ang isang maliit na hair clip mula sa kanyang sariling buhok at inilagay ito sa buhok ng bata. Huwag kang malungkot, munting anghel. Ang bawat sugat ay gumagaling at ang bawat sirang bagay ay pwedeng ayusin. Gusto mo bang sumama sa akin at kumuha ng maraming matamis na cake? Tumingin ang bata sa kanya, ang mga mata nito ay kumislap sa pag-asa. Isang refleksyon ng sarili ni Francine noong mga panahong wala siyang matakbuhan. Sa malayo sa may servants' quarters, nakasilip si Beatrice sa bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng inggit, ngunit may kasama ring malalim na pagsisisi. Habang nakikita ang pagmamahal na ibinibigay ng mga tao kay Francine, isang pagmamahal na kailanman ay hindi niya nakamit gamit ang kanyang pera at takot. Dahan-dahang lumapit si Ricardo kay Francine nang makabalik ito sa balkonahe. Iniabot niya ang isang baso ng sariwang juice at tumayo sa tabi nito, pinagmamasdan ang masayang pagdiriwang. Francine, tapos na ang laban. Ang hustisya ay nakamit na at ang nakaraan ay naisaayos na. Ang bulong ni Ricardo, ang kanyang boses, ay puno ng pagmamalaki. Ano na ang susunod para sa reyna ng bagong Bacolod? Humarap si Francine kay Ricardo. Sa ilalim ng makulay na mga banderitas ng fiesta at ang papalubog na araw, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang kapayapaang hindi pa niya naramdaman noon. Hindi pa tapos ang laban, Francine. May huling baraha pa ang mga Valderrama at mukhang gagamitin nila ang batas para bumalik sa buhay mo. Ang boses ni Attorney Morales ay tila isang malamig na hanging pumasok sa mainit na bulwagan ng mansyon. Inilapag niya ang puting sobre sa ibabaw ng mesa. Ang papel ay may opisyal na selyo ng korte na tila isang banta sa gitna ng selebrasyon ng fiesta. Naramdaman ni Francine ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang binitawan ang baso ng juice at sa isang iglap, ang ingay ng tawanan at musika sa labas ay tila naging malayo at malabo. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang munting karayom na tumutusok sa kanyang bagong tayong kapayapaan. Medical appeal sa gitna ng lahat ng ginawa niya, ang pabulong na tanong ni Francine. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa matinding pagkadismaya. Gagamitin niya ang kanyang sakit para lang makalabas sa selda at bumalik sa mansyong ito. Ayon sa report, Alejandro is suffering from a severe depressive disorder at may mga sintomas ng heart condition gaya ng kanyang ina
Paliwanag ni Attorney Morales. Hinihiling ng kanilang kampo na payagan siyang sumailalim sa house arrest dito sa Mansyon Valderrama habang hinihintay ang pinal na hatol. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Francine. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan masayang naglalaro ang mga bata sa ilalim ng mga makukulay na banderitas. Ang katarungang ipinaglaban niya nang may luha at dugo ay tila isang marupok na gusaling unti-unting ginigiba ng mga taong marunong maglaro sa sistema. Hindi ko siya hahayaang makatapak muli rito, attorney, ang malamig na deklarasyon ni Francine. Ang mansyong ito ay hindi nalungga ng mga Valderrama. Ito ay tahanan na ng mga taong pinagkaitan nila ng pagkakataon. Sa isang sulok ng hardin, nakita ni Francine ang kanyang ama si Dante na kasalukuyang nakikipagkwentuhan kay Ricardo. Ang makita ang dalawang lalaking pinakamahalaga sa kanyang buhay ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila, ang bawat hakbang niya sa damo ay tila isang panalangin para sa katatagan. Francine, may problema ba? Ang tanong ni Ricardo nang mapansin ang pamumutla ng mukha ng babae. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang siko ni Francine, isang munting kilos na tila nagsasabing hindi siya mag-iisa sa pagharap sa bagong unos. Golden moment, sa gitna ng tensyon kinuha ni Dante ang kamay ng kanyang anak at dahan-dahang hinaplos ang mga palad nito. Anak, naalala mo ba noong maliit ka pa tuwing may bagyo palagi mong sinasabi na natatakot ka sa kidlat? Pero sinasabi ko sa iyo, ang kidlat ay liwanag lamang na dadaan. Pagkatapos niyon, laging may bahaghari. Huwag mong hayaang nakawin ng isang papel ang ngiti mo ngayong araw. Naramdaman ni Francine ang init ng pagmamahal ng kanyang ama na dumadaloy sa kanyang puso. Pinilit niyang ngumiti kahit na ang kalooban niya ay kasalukuyang binabagyo ng galit. Salamat, Tay. Hindi ko po hahayaang masira ang araw na ito, ang sagot ni Francine. Tumingin siya kay Ricardo at sa kislap ng mga mata nito, nahanap niya ang determinasyong kailangan niya. Nang gabing iyon, matapos ang selebrasyon, nagpa siya si Francine na bisitahin si Doña Beatriz sa servants' quarters. Natagpuan niya ang matanda na nakaupo sa tabi ng munting bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang mukha ni Beatrice ay tila nagniningning sa tuwa nang makita si Francine, isang tuwa na alam ni Francine na nanggagaling sa balitang pagbabalik ni Alejandro. Uuwi na siya, Francine. Babalik na ang anak ko, ang nanginginig na sabi ni Beatrice. Sabi ng abogado, makakasama ko na uli si Alejandro at kapag narito na siya, muli nating maibabalik ang dangal ng mga Valderrama. Tinitigan ni Francine ang matanda ng may halong awa. Babalik siya, Beatrice. Pero hindi bilang tagapagmana. Babalik siya bilang isang bilanggo sa loob ng sarili niyang konsensya. At kung akala mo ay papayagan ko siyang matulog sa malambot na kama habang ang mga biktima ninyo ay nagdurusa, nagkakamali ka. Ang dugo sa mga kamay ni Clara ay hindi lamang mantsa ng sugat, kundi simbolo ng mga lihim na pilit na ibinabaon ng mga Valderrama sa loob ng 3 dekada. Mabilis na binuhat ni Ricardo ang nanghihinang katawan ni Clara at dinala ito sa loob ng sala. Ang bawat patak ng dugo sa makintab na sahig ay tila isang babala na hindi pa tapos ang unos. Si Francine, sa kabila ng kaba, ay nanatiling matatag. Kinuha niya ang lumang diary na nahulog mula sa kamay ni Clara. Ang pabalat nito ay punit-punit na, ngunit ang mga pahina sa loob ay naglalaman ng katotohanang mas masakit pa sa anumang sugat. Clara, anong nangyari? Bakit ka narito? Ang tanong ni Francine habang dahan-dahang pinupunasan ng noo ng babaeng dati ay itinuring niyang kaaway. Ate, hindi totoong may sakit si Alejandro. Ang pabulong na sagot ni Clara, ang kanyang boses ay halos maglaho sa hangin. Plano niya ang lahat. Ginamit niya ang natitirang pera ni Doña Beatrice para bayaran ang mga tauhan sa loob. He escaped, ate. Hindi siya dadaan sa legal na proseso. Papunta na sila rito, gusto niyang sunugin ang lahat. Sabi niya kung hindi sa kanya ang mansyon, walang pwedeng makinabang nito. Naramdaman ni Francine ang paghinto ng kanyang mundo. Tumingin siya kay Ricardo at sa isang sulyap nagkaintindihan silang dalawa. Walang puwang para sa takot. Katarungan na ang nakataya. Ricardo, tawagan mo ang mga awtoridad. Iligas niyo ang mga tao sa hasyenda. Ang utos ni Francine. Ako ang haharap sa kanya. No, Francine, masyadong mapanganib.
Ang banta ni Ricardo ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ito ang tahanan ko, Ricardo, at dito rin matatapos ang kwento naming dalawa, ang matapang na tugon ni Francine. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malakas na tunog ng pagtama ng sasakyan sa gate ang bumasag sa kapayapaan. Ang amoy ng gasolina ay nagsimulang humalo sa sariwang hangin ng gabi. Lumitaw si Alejandro sa pintuan, may hawak na sulo at ang kanyang mukha ay puno ng baliw na galit. Wala na ang dating makisig na asawa. Ang nasa harap ni Francine ay isang anino ng kasakiman na tuluyan ng nilamon ng dilim. Francesca, akala mo ba ay nanalo ka na? Ang sigaw ni Alejandro, ang kanyang boses, ay nanginginig sa desperasyon. Dito tayo nagsimula at dito rin tayo matatapos. Susunugin ko ang lahat ng alaala mo, ngunit sa halip na tumakbo, dahan-dahang humakbang si Francine palapit sa kanya. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa sahig ay tila isang kumpas ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sige Alejandro, itapon mo ang sulo. Sunugin mo ang bahay na ito. Ang hamon ni Francine, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Pero bago mo gawin iyan, basahin mo muna ang huling sulat ng tatay mo sa diary na ito. Basahin mo kung paano kanya minahal at kung paano niya ipinagkatiwala sa akin ang kaligtasan mo dahil alam niyang mahina ka. Natigilan si Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ay napalitan ng isang matinding pagkalito. Binuksan ni Francine ang diary at binasa ang isang bahagi na nagsasabing si Alejandro ay hindi kailanman naging biktima ng sistema, kundi biktima ng sarili niyang takot na hindi maging sapat. Golden moment, sa gitna ng tensyon, binitawan ni Alejandro ang sulo, hindi dahil sa takot sa pulis na nagsisidatingan na sa paligid, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang tanging taong tunay na nagpahalaga sa kanya ay ang babaeng paulit-ulit niyang dinurog. Lumuhod si Alejandro sa harap ni Francine, ang kanyang mga hikbi ay ang tanging tunog na narinig sa gitna ng gabi. Dahan-dahang hinawakan ni Francine ang balikat nito, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong nagpapatawad na sa nakaraan upang makalaya ang sarili. Nang dumating ang mga pulis, walang laban na sumuko si Alejandro. Pinanood ni Francine ang paglayo ng mga sasakyan, habang ang apoy na sana ay lalamon sa mansyon ay mabilis na naapula ng ulan, na tila ba ang langit mismo ay nakikiramay sa kanyang tagumpay. Lumapit si Ricardo sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, wala ng kaba, wala ng pait. Ang init ng palad ni Ricardo ay tila isang pangako ng isang bagong umaga. Tapos na ang gabi, Francine, out. Ang bulong ni Ricardo. Humarap si Francine sa kanyang mansyon. Ang tahanang ngayon ay puno na ng liwanag at hindi na ng mga lihim. Tumingin siya sa langit at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ang kanyang anak ay payapa na ring nakangiti sa kanya mula sa mga bituin. Ang bawat simula ay hindi laging nagmumula sa isang masayang kabanata, ngunit ang bawat wakas ay isang pagkakataon upang isulat ang kwento ng ating sariling kapayapaan. Lumipas ang 5 taon mula nang ang gabi ng Unos ay tuluyang naapula. Ang mansyon ng mga Galvez ay hindi na tinatawag na mansyon ng mga Valderrama. Sa halip, ito ay kilala na ngayon bilang bahay ng pag-asa. Ang malalaking bintana na dati ay palaging sarado at tila nagtatago ng mga lihim ay nakabukas na ngayon, hinahayaan ang sikat ng araw na dumaan at magbigay ng init sa bawat sulok ng bahay. Nakatayo si Francine sa balkonahe, pinagmamasdan ng mga bata sa ibaba na masayang naglalaro sa ilalim ng mga puno ng mangga. Sa gitna nila, nakita niya ang isang batang lalaki na may pamilyar na kislap sa mga mata, ang bata na tinukoy ni Clara noon, ang anak ni Alejandro sa ibang babae na pinabayaan din ng pamilya. Hindi itinaboy ni Francine ang bata. Sa halip, kinuha niya ito at itinuring na parang sariling anak. Sa pamamagitan ng batang ito, tila naghilom ang sugat ng kanyang sinapupunan at ang pagmamahal na sana ay ibibigay niya sa kanyang nawalang sanggol ay natagpuan ang tamang daluyan. Si Alejandro ay nananatili sa loob ng rehas, binubuno ang parusa sa kanyang mga kasalanan. Wala na siyang yaman, wala na siyang pangalan, at wala na ring taong bumibisita sa kanya bukod sa kanyang sariling anino. Ang kanyang buhay ay naging isang malamig na paalala na ang kahinaan at kasakiman ay isang bilangguang walang rehas. Si Doña Beatriz naman ay namumuhay sa isang maliit na bahay sa malayo.
binabantayan ng mga taong binabayaran ni Francine. Upang matiyak na siya ay may sapat na pagkain, ngunit hindi na muling makakahawak ng kapangyarihan. Ang kanyang tanging libangan ay ang tumingin sa malayo, inaalala ang isang kaharian na gumuho dahil sa sarili niyang mga kamay. Dahan-dahang naramdaman ni Francine ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Hindi na kailangan pang lumingon ni Francine upang malaman kung sino ito. Ang bango ng pine trees at ang banayad na amoy ng kape ay sapat na upang makilala niya si Ricardo. Malalim na naman ang iniisip mo, Francine, ang mahinang bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa ni Francine. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin mula sa gabing iyon sa kalsada. Ang sagot ni Francine nang may kasamang ngiti. Dahan-dahang hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Francine. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop isang simpleng pagkakabit na puno ng libu-libong pangako at paggalang. Marahang ipinatong ni Francine ang kanyang ulo sa balikat ni Ricardo, dinadama ang bawat tibok ng puso ng lalaking nanatili sa tabi niya noong ang lahat ay tinalikuran siya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang himig ng pag-ibig na binuo mula sa mga basag na piraso ng kanilang mga buhay. Nahanap na natin ang ating dalampasigan, Francine. Wala nang bagyong darating na hindi natin kayang harapin ng magkasama, ang sabi ni Ricardo bago niya dahan-dahang hinalikan ang noo ni Francine. Tumingin si Francine sa kalangitan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong Bacolod. Sa wakas ang kanyang puso ay malaya na. Wala na ang pait, wala na ang puot, tanging ang pasasalamat na lamang ang natira. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nadurog ang iyong kaaway, kundi ang makita ang iyong sarili na buo, masaya at marunong muling magmahal sa kabila ng lahat. Ang bawat patak ng ulan mula sa bagyong Saola ay tuluyan ng natuyo at sa paglubog ng araw sa Bacolod, isang bagong kabanata ng kapayapaan ang nagsimulang isulat sa puso ni Francine. Ang katahimikan ng mansyon ay hindi na punong-puno ng mga lihim, kundi ng himig ng mga batang muling nahanap ang kanilang tahanan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin mula sa unang hagupit ng kawalan ng katarungan hanggang sa matamis na pagbawi ng dangal ni Francine. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang tagpong itinulak ni Alejandro si Francesca sa labas ng gate, habang dumadaloy ang dugo at ulan sa kanyang mga binti, napatigil ako at napaluha. Ramdam ko ang bawat kirot ng isang ina at asawang binaliwala ang lahat ng sakripisyo. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong damdamin ng mga kababaihang pilit na idinidikit ang kanilang mga basag na piraso upang muling mabuo ang isang mas matatag na pagkatao. Ang buhay natin ay parang isang lumang bestidang puno ng mga maling tahi at mantsa ng nakaraan. Minsan kailangang magkaroon tayo ng tapang na tastasin ang bawat hibla ng mga maling pangako at masakit na alaala upang muli nating maitahi ang isang kasuotang karapat-dapat sa ating tunay na halaga. Hindi tayo ang mga punit ng ating kahapon, kundi tayo ang mga kamay na may kakayahang muling maghabi ng sarili nating kinabukasan na puno ng liwanag. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Francine na kupkupin ang bata na bunga ng pagkakamali ni Alejandro? O dapat ba ay tuluyan na niyang kinalimutan ang anumang bakas ng mga Valderrama sa kanyang buhay? Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Habang pinakikinggan ninyo ang dulo ng kwentong ito, nasaan ba kayo ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya nagpapahinga pagkatapos ng trabaho. O baka naman ay nagtutupi ng mga damit habang dinadama ang bawat salita. Ibahagi ninyo ang inyong kwento o kahit isang maikling pagbati sa comment section dahil ang bawat tinig ninyo ay mahalaga sa ating komunidad. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng pag-asa. Manatili sana kayong matatag at laging tandaan na ang inyong halaga ay hindi kailanman nakadepende sa pagkilala ng ibang tao. Hanggang sa susunod nating pagkikita at muling paglalakbay sa mundo ng mga kwentong may puso. Pamagat ng kwento ang tanging dangal ng pusong Francine, paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.